Alright guys, what's up sa inyo? Good morning. So tanggalan na tayo ng libag, no? Kahapon ay medical tayo, medyo pwet-pwet pa nga ako at di ko alam kung ano oras tayo ngayon. Kasi ngayon ay Valentine's Day. O diba, 1 month bago to ma-upload. So yan mga kawasak. So sa awa ng Diyos ay okay na, wala tayong sabit sa medical kahit na ang takaw natin mag-vape, takaw natin ano tawag doon? Ang takaw natin mag-alak. Pero so far ngayon naman occasionally na lang ako nakakainom ng alak. Pag umuwi lang ako ng Quezon at kapag may kaunti ang occasion dito sa mga friend ko na taga dito sa Gentry, so doon lang ako nakakainom. Hindi naman katulad sa Japan na weekly, hindi talaga mawawala ang alak. So minsan pa nga sa kahit may pasok sa gabi, umiinom ako mag-isa no? Okay na sa Japan. Tapos ang lakas ko mag-yosi nun, nasa Japan ako. Ngayon naman nabalta ng vape. Sana mawala na. At ang hirap din naman ng may vape, no. Tapos ayun, sa awa ng Diyos ay nakapasa naman tayo. So yun nga, sa tulad ng binanggit ko kahapon sa vlog ko ay pinagte-treadmill test pa ako. Pero nakapag-treadmill test na ako nung September, 1 year validity daw yun. So yun, pinahanap ko na lang yung documents ko at sila na daw ang bahalang mag-submit kay doc ng aking treadmill test. Yan ang mga kawasak, ngayon ay Valentine's Day. Hindi pa ako online kasi siyempre nag-intro pa tayo Doon ako mag-online sa may natin, pinagtatambayan natin mga kawasak. Kasi ewan kung makakadami tayo ngayon. Siyempre Friday kasi, pero kung nagkataon na Sabado or Linggo ang Valentine's Day, nako, sandamakmak na yan, mga magde-date yan. Yung alis ko naman ay wala pang date, no. So sama ko na lang kayo sa journey ko at i-document ko kasi ngayon document ko na kung, pero sa start pa lang ng medical di ko na kayo naisama yung mga application ko before kasi hindi ko naman sigurado kasi kung makakaalis ba ako or hindi kung makakaalis pa ako or hindi, kaya hindi ko na kayo sinama muna kasi mamaya baka ako na ipagmalaki ko sa inyo pero hindi naman pala ako makaalis. So lang, sayang lang, no. Baga maawa lang ako sa sarili ko pagka ganun, yabang ko pa man din, confident tapos hindi pala ako makakaalis. So ngayon parang 80% na tayo sigurado makakaalis. Tapos ticket na lang at visa mauuna tapos ticket. Ayun, hindi ko alam kung magpipidos pa ako pero kung magpipidos man ako ay siguro kasabay ako nung kasama ko, yung pinsan ni Vince, no. So may kasama naman akong pag-alis. Dalawa kaming aalis. Hindi ko lang sigurado kung sabay nga ba kaming aalis or mauuna siya or mauuna ako, ganon. So wala, balitaan ko lang kayo. So i-document natin to yung mga step by step na nangyayari sa ating buhay, kung paano tayo magsisimula ulit, kung ano ba yung kalagayan ko pagdating ko sa Japan, kung ano ba yung magiging buhay ko doon, kung ano ba yung everyday living ko pag nasa Japan na ako. Sama ko kayo syempre, pero huwag kayong umasa na everyday ay meron kayong bagong makikita sa aking vlog kasi nga ang gagawin ko doon is for daily life lang, no. So Japan life, OFW in Japan, daily life, yung ganun ko anong pinagagawa. Mostly Monday to Friday wala naman talaga akong magagawang bago doon. So paulit-ulit lang yun, papasok sa trabaho, lalabas, kain, ganyan, sa hapon nasa bahay lang, tapos nag-grocery paminsan-minsan, kapag sweldo magwi-withdraw diretso sa withdrawhan sa bangko, yung ganun. Pero pag Sabado Linggo naman siguro ay may mga mapupuntahan tayo na medyo makakapagpa-relax sa atin. Wag lang winter kasi nakakatamad talagang gumala ng winter kung di ka naman pupunta sa mga iskihan, sa mga snowboardan. Is nakakatamad maglabas ng winter, no? Kasi hindi ka man makakatambay sa park kapag winter. Kaya ayun, sa pagka autumn, pagka tagsibol, taglagas, tapos summer, doon summer lalo kasi nagka-camping kami niyan sa dagat, tsaka sa bundok hindi. Sa mga park, nagka-camping kami sa park, sa dagat, yan, sa pagka summer. Kaya napaka daming activities doon kasi 4 season, 4 types of activities. Alright mga kawasak, meron na tayong booking dito lang malapit, no, papuntang Gentry sa Manggahan. So magkano to? 195 naka standard. Para katulad ng booking natin noong una, yung una lang ay sa Walter Mart, pero ito ay sa Pure Gold dito sa Gentry, no. First booking in the morning, Bamboo Heights. Alam ko tong Bamboo Heights na to kasi dito ako nagpi-pick up dati ng nung naglalalamove tayo, yung mga karne papunta sa Cavite City. So dyan yun. Kaya napakaganda din ng madami akong karanasan dito sa pag-uuli-uli ko dito sa Gentry kasi nga madami tayong nalalamang kalsada, madami tayong nalalamang daan, at pag nakita ko pa lang yung address kung saan yung pick up at saan yung drop off, may may kaalaman na ako kung saan ba yun. At hindi katulad sa Manila na talagang nakaasa tayo sa map. Dito kahit di tayo tumingin sa map is kayang-kaya natin puntahan. Parang taxi driver na lang din, no? Taxi driver na walang mapa.
Parang ganan. So ito, mas malapit lang tong pick up na to kaysa nung nakaraan. Gentry Tumanggahan din sa Walter Mart. Pero banda dun pa yung pick up natin. Ito naman is dito lang sa Bamboo Heights. Alright mga kawasak, kaka-drop off ko lang dito sa Gentry Pure Gold, no? So medyo inaantok ako, no? Puyat pa kasi tayo guys, kasi ano oras na tayo nakauwi kagabi? Alas 11 na. Tapos kumain pa ako. Saka lang ako kumain. Eh anong oras na tayo nakatulog niyan, no? Alas 12 na mahigit. Eh anong oras ako gumising? Alas 5. Kaya medyo puyat guys, sa totoo lang, no? Pero di ko alam, siguro mamaya mga alas 10 or 11 is uwi muna tayo, idlip muna tayo, tapos kakain tayo tanghalian, tapos siguro after lunch na lang tayo lalabas. So mamaya pa naman yon, no? Kailangan ko lang maidlip siguro kasi nga yung ano ko, parang nanlalambot, nanlalata katawan ko. Alam niyo ba yung nanlalata? Yung nanlalambot, parang tinatamad, parang gustong humiga, parang bagsak na bagsak yung katawan mo. Yung ganun feeling, gustong humiga, ano. So pagbibigyan na lang natin yung katawan. Siguro ngayon, bago ako, pag dumating na, kasi ito papunta na doon sa apartment ko sa Dasma, bago dumating na apartment at wala pa akong nakukuhang booking, diretso muna tayo sa bahay, idlip muna tayo. Pero kapag may dumating namang booking is biyahe muna tayo, tapos balik na lang ulit tayo sa apartment para magpahinga muna, mag-idlip, no? So ang hirap din naman bumiyahe ng ganito kasi nga parang mawawalan ka ng focus sa kalsada. Kaya yun, ganun, ipapahinga muna natin kasi sayang kasi yung biyahe ngayon. Feeling ko naman magkakaroon ng magandang kita tayo kasi nga Valentine's, so naasahan ko naman na madaming magde-date, mga ganyan. So mostly may pasok naman ngayon kasi Biyernes ngayon, pahapon pa siguro ang lakas niyan. Kung nagkataon nga Sabado or Linggo yan is parang okay pa kasi syempre yung mga teenager, yung mga nag-opisina, mga magde-date yan, mag-grab sila, syempre, o diba? Sakto ngayon, sahod ngayon nata eh, kasi bukas ay Sabado, wala namang opisina na Sabado. Feeling ko sahod ngayon 14, diba? So mamaya pa yung hapon pagkalabas ng sahod. Kasi ngayon yung mga inaabangan namin ngayon kapag katagtumal is 15:30. No, mostly sahodan lang yung malakas nakita. Kasi syempre madami pang pera yung mga tao. Ganon din yung paliwanag sa amin nung aming leader. So yun mga kawasak, wala pa akong booking, no? Pero itong way na to is papunta na sa Dasma. Dito tayo sa Governor's Drive. So mamaya na lang ulit kung sakali hindi tayo mabigyan, diretso muna tayo apartment, tulog or idlip. Mga kahit 1 hour, 2 hours, pwede na yan. Pero kung magkaroon tayo ng booking is tuloy muna tayo. Kaya pa naman eh. Alright, what's up guys? Sa mga kawasak, alas 2 na lang hapon, di ko lang makakadami pa tayo. Napasarap yung tulog natin, no? So umuwi talaga ako kanina kasi nga hindi talaga kaya. At hinihila talaga ako ng higaan. Ang bigat-bigat ng katawan ko, no? Kaya hindi na ako nagbiyahe kanina umaga at ngayon lang tayo ulit magbibiyahe. So sana makarami tayo. Sana madaming nagde-date, no? Kasi today is Valentine's at yun, wala pa naman tayong pasahero guys. Try lang natin yan para kung sakaling magkaroon tayo ng passenger ay iba-iba, no? So ngayon ang target ko ay pumunta ng SM Dasma at doon na tayo mag-aantay ng booking. Doon na tayo maghahanap ng mga booking, no? Sa SM Dasmariñas guys. Kasi dito parang wala na eh. Kaya pa ako online, mga 20 minutes na. So walang pumapasok. So naisip ko na doon na lang tayo mag-antay sa SM. Baka sakaling magkaroon tayo ng mga booking doon, no? Kasi alas 2 naman siguro madami nang lumalabas ng SM. Siguro pahapon pa yan lalabas, pahapon pa yan lalakas ulit, no? Kasi nga may pasok nga ngayon eh, Friday. Tapos sakto ngayon sahudan, no? Kasi bukas Sabado wala namang opisina, kaya mostly sa mga company ay nagpapasahod ng maaga, which is the last weekdays, no? Ngayon yon, Friday. So yun mga kawasak, meron tayong nakuhang booking papuntang FCIE galing dito. Papunta pala na SM eh. Tapos binigyan tayo ng booking ng papuntang FCIE. So doon lang yan, malapit dun sa pinag-U-turn na natin kanina. Buti nandito lang ako sa mismong kanto, tapos may mga natawid, tapos traffic na, kaya nung nakuha yung booking, nakapag-turn right agad ako. Ilang guys, puntahan ko muna ito ha. So hindi tayo natuloy sa SM, no? At pinasukan agad tayo dito. So mga kawasak ko, mayroon atang event dyan sa FCIE na basketball court. At hindi ko alam kung ano yon. So kakadrop off ko lang sa kanila mga kawasak ko. And then ngayon ay punta na tayo sa SM.
Doon ulit yung way natin, kasi wala naman tayo nakuhang booking dun eh. So sa SM muna tayo. And then ito guys, itong ating mas maalwan ako dyan kaysa dito. Lagi ako nakatungo dyan sa baba. So nakakahiya kapag may pasahero tayong babae, baka akalain nila sinisilipan natin. Lalo kapag mga naka-short, no. So tingin ako ang tingin dito, naiilang din ako, no. So dito na lang siguro ikabit ko ulit to, and then yan muna yung gamitin natin. Kasi sanay din naman tayo na may nakaharang dito eh. So yun na lang siguro yung gamitin ko ulit. So mamaya pag napatambay tayo sa SM, pag wala tayong pasahero, ikabit ko muna to, no? So madali lang naman to ikabit eh. So dala ko din naman yung niya, yung nakalagay dyan, yung cellphone, pinaka mismong cellphone holder is dala ko din naman, kaya wala tayong problema, kakabit lang natin yan. So yun mga kawasakan, dito tayo ngayon sa Imus at may naihatid tayo dito mula dun sa malapit sa apartment. Pagkababa ko kanina, PSM na sana ako eh, kaso may dumating na booking malapit dun sa apartment, dun ko pinick up. Tapos dinala ko dito sa may Imus guys, naka-saver. So nakakabisit. Ang nag-book ay friend niya, tapos lagpas ako, pero nandun ako sa pin location. Pero yung actual, kung nasaan yung pipick upin ko, lagpas ako, no. So ewan ko ba, doon naman ako nagpunta sa pin location niya mismo. Tapos sabi sa akin, binigay ko na kasi yung contact, yung details, yung contact number, kung tinawagan ko daw ba. Sabi ko, walang yang to. Saver na nga, napaka pa, hay, kumukulo yung dugo ko. Kasi pagkain pa yung bata nakasama, nagpagpagpatuloy ako guys. So yun lang mga kawasak. So part ng to, ng pamamasada, ang palamigin ng ulo dahil hindi naman lahat ay maayos ang maisasakay natin, no. May mga ilan na parang lagpas na sa akala mo porket nag-book sa Grab, akala mo arkelado na niya buong sasakyan, pati driver na pagkatao ang arkelado lang naman niya is yung service, yung paghahatid, no. Kaya mga kawasak, mahabang pasensya lang talaga ang kailangan, pero ako pa ubos na kanina. Ang likot-likot pa ng bata, kung ano nung pinagagawa, kung ano nung kinukuting-ting sa likod. Pero mang nanay ayaw man lang nasawayin, wag malikot, doon lang siya sa gilid, umupo lang ng ayos, tumatayo pa. So nagbakat-bakat nga ng sapatos doon sa doon sa ating upuan. So wala lang akong nagawa, alangan namang sawayin ko yun, So yun lang mga kawasak, pick upin ko lang tong next nating booking, papunta naman ng Dasma, pabalik, no. Grabe naman guys. So may booking na ulit tayo mga kawasak, no. So ito ay papunta ng General Trias. So malapit na naman kay Tricia, no. So hindi ka kaya Tricia kasi oras 4:01 guys, no. 4:01 pa lang, pero alas 5 yung labas niya, pero feeling ko alas 5 kami makakarating doon sa Gentry. Ngayon susundin ko pa lang kakababa lang nung huli nating pasahero. Grabe, ang daming booking na yun, no. Nakakatuwa naman. Pero pag may nakuha tayong booking, pagkababa natin doon, no, ay diretso na tayo. I mean, mag-commute na si Tricia. Kailangan natin kumayod, pumasahe naman yun. So yun lang mga kawasak, no. Pick upin ko lang to and mamaya na lang ulit. So maganda yung booking natin ngayon, sunod-sunod. Hindi pa nakakababa yung pasahero, pero binibigyan na agad tayo ng booking, no. So binabasa ko naman muna kung saan papunta. Dasma lang, Imus lang, Bacoor, Gentry, 13. So pwede na. Kaysa wala tayong booking ulit, kaysa mamili tayo ng lugar, no. Pag nag-grab ka guys, is wag ka na lang mamili ng lugar kung saan. Mamili ka lang, kunyari ay pagpapunta ka, kunyari malayo ka dito, pupunta ka ng Manila, sa Manila mo gusto, mag-set destination ka pa Manila, piliin mo lang yung mga pa Manila. Tapos kapag uuwi, yun, doon ka na lang mamili kapag uuwi, at saka kapag papunta, para hindi ka maligaw, no. Tulad dito, sa Cavite lang tayo, anywhere dito sa Cavite ay yun, sinasakay natin kahit saan naman sa Cavite. Puro Saver, yung una nating bookings ng ang standard. Tapos ngayon, puro Saver naman. Anak ng teteng, oh. So guys, naibaba ko na yung mag-ina dito sa Gentry. Malayo din malapit na siya sa Tansa. So 10 kilometers yung sa trabaho na Tricia. Wala din ako makuha dito, kasi pag dito ako naman lagi ay walang booking. Wala ako nakukuha ditong booking guys, talaga. Tapos ang gawin ko lang ngayon ay punta ko muna kay Tricia, hatid ko sabay ko na siya, kasi yung wave na papuntang SM madadaanan yung apartment niya, and yun, isasabay ko na muna ngayon, sunduin ko siya, tapos saka tayo didiretso ng SM Dasma, saka tayo mag-online ulit. May ngayon may
tawag doon, may incentives kahit na makadalwa pa tayong dalawa pa tayong booking, makukuha natin yung 200 pesos. So sayang din, pang maintenance din yon guys, yung 200 pesos na yon, no. So mamaya baba ko lang siya dun sa apartment nila sa kanto, tapos ako ay diretso na sa SM Dasmariñas, Cavite. So mga kawasak, sa sobrang sikip ngayon, sobrang traffic, Friday nga pala, no. So naka 1,000 plus na naman tayo. Pakita ko sa inyo para niwala naman kayo. Ano oras tayo lumabas? Alas 2. Ayun ay alas 5. So hindi kahit 3 siya, pero ano na tayo, no. Diretso tayo sa Kyle. Ayun, no. 1,068, no. So yun lang. Ang bilis, no? Ang bilis. Akala ko nasa 800 lang something yung kinita natin. Pero kasi sunod-sunod yung booking hindi pa nakakababa yung pasahero natin, may kasunod na ulit na booking. So hindi ka naman makita kung magkano na ba yung kinita natin sa ganun, kasi nga naka-maps pa. I mean, hindi pa tapos yung booking natin is may kasunod na, hindi natin nakikita, hindi ko napapansin. So 1,068 na pala. 2 3, 4, 5, diba? 3 hours lang. Umaga naman kasi, natid ko naman si Tricia nun pabalik lang naman ako nun. So may naisabay lang naman ako sa 195. So sa 3 hours is malakas. Naka agad tayo, naka 800 something. O diba, pwede na. Sila mga kawasak. So hanggang dito na lang muna pala tayo, kasi nga ang dami ko pang pending na edit, no. So mag-edit na lang muna ako sa bahay, and then bukas itirada na naman tayo. Bukas na lang tayo ulit bumiyahe para tuloy-tuloy yung ating maghapon. Kanina talaga, pasensya na kasi wala talagang bagsak yung katawan ko. Pero mo kahapon ba naman alas 4 gising na ako. Tapos oras ako natapos? Alas 10. Nagpunta pa ako sa pinsang ko, Parañaque, from Makati to Parañaque, almost 12 kilometers away. Tapos nagkape lang ako doon, tapos bumalik doon sa agency medical. No oras na alas 3. Tapos alas 7 pa dumating yung cardiologist, no. And then after nun ay oras tayo nakauwi? Alas 11 na tayo nakarating sa bahay. Kaya sobrang pagod, hindi sapat yung tulog natin. Kailangan talaga ng mas mahabang pahinga. So kaya ko pa naman bumiyahe ngayon, kaya lang siguro na lang tayo, mag-edit na lang tayo, no. Mas maganda pa kasi ang dami na nating tambak. Puro tambak tayo ngayon kasi mas more on biyahe tayo kaysa sa rest day. Parang di na tayo nag-rest day. Nila mga kawasak, ride safe always sa inyo lahat, and peace out.